Kaya naman nagulat si Jansen nang marinig na ganoon karami ang kanyang nalalaman. Sinabi ng pangatlo sa kanya na hindi niya alam ang tunay na kalagayan ng pasyente. Ngunit maliban na lamang kung malapit na silang mamatay, hindi nila kailangan ang green turtle 4-leaf clover. Maaari lamang itong magdulot ng mas malalaking problema para sa kanila. Sa huli, sinabi niya rito na hindi niya dapat pilitin ang sarili para lamang makuha ang halamang gamot. Sa kanyang isipan, iniisip niya ang kabutihang ipinakita nito at tinanong ang sarili kung ang lalaking nasa harap ba niya ang tunay na ikatlong batang Panginoon na kanyang kilala. Narinig ng pang-apat ang lahat at nagalit kaya pinatigil niya ito. Ngunit hindi sumuko ang pangatlo at sinabi sa kanya na narinig niya sila mula sa labas, kaya naman nabanggit niya ang lahat ng iyon. Tinanong siya ng pang-apat kung ang kanyang gawi ba ay nararapat para sa ikatlong batang Panginoon ng Heavenly Demon Divine Cult. Ngunit sa halip na tumahimik, tinawag niya rin itong ganoon at tinanong kung ayos lang ba sa isang tao na subukang patayin ang sariling mga kapatid ng palihim para lamang makuha ang kapangyarihan. Nagulat ang pang-apat na alam niya ang lahat. Sinisi rin siya ni Hajin sa pananakit sa pinakabatang Panginoon gayong 10 taong gulang pa lamang ito. Sinabi ni Hajin na ang kalusugan ng ikapitong batang binibini ay dahil sa kanya, ngunit wala pa siyang sapat na katibayan sa ngayon. Ipinahayag ng pang-apat na hindi na niya pahihintulutan ang anumang paninira laban sa kanya. Pagkatapos ay tinanong ni Hajin ang pinuno ng pasilidad na ngayong nasabi na niya ang lahat, wala na siyang dahilan para manatili doon at makipag-ugnayan sa pang-apat na Panginoon. At nang marinig siya, nagtanong ito kung mayroon pa bang ibang paraan para malunasan ang pagkabara ng enerhiya. At sinabi ni Hajin sa kanya na dinanas din niya ang pagkabara ng enerhiya, ngunit nakabawi siya mula rito. May isang disipulo na nagtangkang pumatay sa kanya sa pamamagitan ng pagpapalit ng gamot. Kaya naman pareho silang umalis sa lugar habang humingi ng paumanhin ang pinuno ng pasilidad sa hindi pagtanggap sa kanyang paanyaya. Habang naglalakad palabas si Chon Hajin, tinawanan niya ito at isinumpa. Tinanong ng pang-apat si Shinhoy, ang kanyang lingkod, kung gaano katagal na silang naririnig ng pangatlo. Ngunit sinabi nito na kararating lang niya nang nagmamadali at binuksan ang pinto nang marinig siya ng pang-apat. Kaya nagpasya siyang sarilinin ang paggawa at patayin ang ikatlong Panginoon. Sa pagkakataong ito, ang ikatlong batang Panginoon at ang pinuno ng pasilidad ay nagtungo sa isang pribadong lugar kung saan sinimulang isulat ni Hajin ang paraan upang pagalingin ang pasyenteng nagdurusa sa pagkabara ng enerhiya. Sinabi niya kay So Jansen na kakailanganin ng 3 araw para maunawaan at magawa ang panggagamot, ngunit kapag nagsimula na ang gamutan, walang makikitang pagbabago sa simula at aabutin ng kalahating taon bago muling makagalaw ang pasyente pagkatapos marinig ang lahat. Nagtanong si So Yansim sa ikatlong batang Panginoon kung ano ang gusto nitong kapalit. Ang ikatlong batang Panginoon at ang pinuno ng pasilidad ay nagpupulong upang talakayin ang paraan ng panggagamot sa taong may pagkabara ng enerhiya. Ang lingkod ng pang-apat na batang Panginoon na si Shinhoy ay nagtungo sa tirahan ng pangatlo at dinukot si Anga dahil hindi niya alam na ang taong kumakatok sa pinto ay hindi ang kanyang Panginoon. Sinabihan ni Shinhoy si Anga na huwag masyadong kabahan at tinanong kung dinala ba niya ito sa lugar na ito dahil kailangan niyang humingi ng maliit na pabor. Pinatingala niya ito dahil may nais siyang ipakita. Ipinakita niya ang isang insekto na tinatawag na slow corrosion poison insect na isang mapaminsalang insekto na ginagawang pugad ang katawan ng tao. Sinabi niya rito na nagsisimula itong kumilos 2 araw matapos makapasok sa katawan ng tao at pagkatapos ay papasok ito sa mga panloob na organo at kakainin ang anumang madaanan nito na magiging sanhi ng kamatayan ng biktima sa matinding sakit. At kung inom ng lunas bago pa kumilos ang insekto, walang magiging problema. Natakot si Anwa at tinanong kung bakit niya ito ginagawa sa kanya. Kaya sumagot siya na gusto niyang bumalik ito tuwing 2 araw para iulat ang mga gawain ng ikatlong batang Panginoon kapalit ng lunas. Sinabi rin niya na kailangan niyang gawin ito nang walang nakakapansin. Habang napupulong si Hajin at So Yansim, tinanong ni So Jansim si Hajin kung ano ang gusto nitong kapalit sa pagbibigay ng ganoong pabor at pagliligtas sa kanyang pasyente. Sinabi niya na alam niyang may gusto ito kaya ito pumunta at dahil sa kaalaman nito, maililigtas ang isa sa kanyang mga tauhan at bilang pagpapakita ng pasasalamat, hanggat kaya niya ay susubukan niyang tulungan ito. Nagulat si Hajin nang marinig ang salitang pasasalamat at nagsimulang alalahanin ang kanyang nakaraang buhay bilang ang mamamatay taong si Chon Hajin. Naalala niya na nagligtas din siya ng mga buhay sa kanyang masamang buhay noon. Ngunit walang katulad na nangyari sa kanya dahil pinaslang niya ang kalaban sa politika ng pinuno ng Righteous Heavenly Alliance. At ang kanyang mga kasama sa pangkat ay nakatagpo ng 2 batang babaeng buhay pa na mula sa parehong pamilya. Kinuha ng kanyang mga nasasakupan ang batang babae at nagpa siyang ibenta sila para sa pera. Pinatigil niya sila ngunit hindi sila nakinig sa kanya dahil gusto nila ng pera at hindi sila ang kanyang kaibigan at naiinggit pa sa kanya. At sinabihan pa nila si Hajin na manatili sa likod dahil hindi niya ito sakop. At habang sinusubukan ng mga lalaking iyon na itali ang mga batang babae, pinatay niya ang mga lalaking iyon sa harap nila at iniligtas sila. Ngunit hindi sila kailanman nagpasalamat sa kanya dahil siya ang pumatay sa kanilang pamilya at isinumpa nila siya sa pagpatay sa kanilang pamilya at ninais na patayin din sila dahil wala na silang matitirhan at tinawag din siyang katulad ng taong sumusubok na magbenta sa kanila. Sa kanyang isipan, bigo si Hajin sa kanyang buhay. Ngunit ngayon ay mayroon na siyang bagong buhay at mababago na niya ang lahat para sa kanyang sarili. Sinabi ni Hajin kay So Yansim na mayroon niya siyang gusto, ngunit isinuko na niya ito. Nagulat ang binibini na mayroon pala at ngayon ay ibinibigay na niya ito ng libre. Tinanong niya itong muli kung seryoso
seryoso ba ito at walang hinihinging kapalit at tinanong kung bakit niya ito ginagawa sa kanya. Sinabi niya na mahirap itong ipaliwanag ngunit ang taong nakakaranas ng pagkabara ng enerhiya ay dapat may kamalayan na ito ang dahilan kung bakit niya sinusubukang makuha ang green turtle 4-leaf clover sa anumang halaga. Ipinahayag niya na kung ito ay isang taong nanakit sa kanya o isang masamang tao, hihingi na siya ng pabor bilang kapalit. Ngunit kung ang tao ay malapit sa kanya, hindi ito magiging masamang tao sa lahat ng pagkakataon. Nalito si Sue Jansen at hiniling na ipaliwanag ito sa kanya. Sinabi niya na kung makakapagligtas siya ng buhay nang hindi kailangang magbayad ng anumang halaga, hindi ba't napakalamig naman niya kung hihingi pa siya ng bayad. Pagkatapos ay umasa siya na mabilis na gagaling ang pasyente. Ngunit sa isipan ni Sue Jansen, malabo ang lahat dahil hindi ito ang ikatlong batang Panginoon na kilala niya na siyang pinakamasamang sanggano sa mundo. Nakakakita siya ng isang ganap na bagong tao sa katawan ng ikatlong batang Panginoon, isang taong may malambot na puso. Tinanong niya kung tapat ba ang kanyang sinabi, at hindi niya maintindihan kung bakit siya binigyan ng ganoong pabor, kahit na hindi pa niya nakikilala ang taong iyon noon. Sumagot siya na sa malupit na mundong ito, ang mga tao ay kayang pumatay ng iba kahit hindi pa nila nakikilala. Kaya ano ang mahalaga sa pagliligtas sa isang taong hindi pa niya nakikilala? Sinabi rin niya na ang pakikipag-inuman sa kanya ay nagpagaan ng kanyang pakiramdam. Hindi naintindihan ni Sue Jansen ang nais niyang sabihin. Kaya nilinaw niya rito na natutuwa siya na ngayon ay hindi na ito makikipagkita sa pang-apat na batang Panginoon. Nakakaginhawa para sa kanya na makaganti sa isang taong naghahasa ng talim sa likuran niya. Natakot si Sue Jansen sa kung anong tumatakbo sa isipan nito. Naalala niya na natural lamang na ang mga kandidato sa paghalili ay mag-away at magkanulo sa isa't isa, at sinasabi niya ito ng hayagan nang hindi man lang nag-isip ng ibang bagay na gusto niya. Habang inilalantad ni Hajen ang lahat ng uri ng kapintasan sa harap niya, naalala niya na bago ang pagkabara ng enerhiya, ang ikatlong batang Panginoon ay malupit at hindi siya nasisiyahan sa anumang mas mababa sa unang pwesto. Ano ang nakapagpabago sa kanya? Inisip niya na marahil ito ay ang pagkabara ng enerhiya o ang pananatili sa Lonely Bamboo Grove, at dahil sa kung anong dahilan, ang ikatlong batang Panginoon ay isa ng banyaga para sa kanya. Tinanong siya ni Hajen kung may nais siyang gawin, palitan ang mga pagkain sa isang kainan dahil siya ang may hawak ng pavilion at gumawa ng ilang magagaan na pagkain dahil ang isang katulad niya ay hindi pwedeng kumain ng maraming pampalasa. Pagkatapos, bigla na lang tinanong siya ni Sue Jansen kung ano ang gusto niya na siyang impormasyon tungkol sa iba pang mga batang Panginoon at binibini. Namangha si Hajen sa kanyang pag-iisip at alam niyang siya ang pinakaangkop para sa trabahong iyon bilang pinuno ng Internal Enlightenment Facility. Sumagot siya na hindi niya yon gusto. Sa halip, nais niyang malaman ang impormasyon at ugnayan ng bawat isa sa sekta. Tinapos na ng ikatlong batang Panginoon at ng pinuno ng pasilidad ang kanilang pagpupulong. Kaya, binigyan siya ni Sue Jansen ng isang balot ng mga aklat at nagpasalamat siya para sa impormasyon. Habang nagpasalamat naman ang pinuno ng pasilidad sa pagtulong niya rito. Habang papaalis na siya, lumabas siya para samahan si Dong Pil na naghihintay na mabakante siya. Sa kanilang pag-alis, tinanong ng lingkod na kasama niya kung ayos lang bang ibigay ang ganoong impormasyon dahil mapanganib para sa kanila kung ito ay mabubunyan. Ngunit sinabi ni Sue Jansen na huwag itong mag-alala. Nakakuha siya ng mas mahalagang bagay kaysa sa impormasyong ibinigay niya rito, at sinabi rin na sa pagkakataong ito ay kailangan niya ring kumuha ng ganitong kalaking panganib. Habang papaalis sina Hajen at Dong Pil, niyaya siya ni Hajen na uminom. Ngunit tumanggi ito dahil katatapos lang uminom ni Hajen kasama ang pinuno ng pasilidad. Ngunit mapilit pa rin siya dahil gusto niyang magkaroon sila ng pangatlong yugto. Si Sue Jansen sa kanyang isipan ay nag-iisip na alam na niya ang lahat ng dapat malaman tungkol sa mga pangunahing personalidad sa sekta. Ngunit ngayon, pagkatapos makipagkita sa ikatlong batang Panginoon, ang lahat ng kanyang kumpiyansa ay gumuho. Mausisa siyang malaman kung ano ang gagawin ng ikatlong batang Panginoon para patuloy na sumulong. At para sa impormasyong iyon, inutusan niya ang kanyang lingkod na ibigay sa kanya ang bawat balita tungkol sa ikatlong batang Panginoon. Maya-maya sa tirahan, itinalansan ni Hajen ang lahat ng mga aklat na natanggap mula kay Sue Jansen at nag-alala kung kailan niya ito matatapos. Ang mga aklat ay naglalaman ng bawat impormasyon tungkol sa mga katangian ng mga pangunahing personalidad ng sekta at ang kanilang mga lihim. Nagpasya si Hajen na isa sa ulo niya ang lahat ng impormasyon. Habang binabasa ang mga aklat na iyon, inisip niya na kahit kalahati lang ng impormasyong ito ang totoo, magiging napaka-interesante nito. Nakita niya ang talahanayan at mga chart kung saan nakasaad kung sino ang nasa itaas at kung sino ang sumunod sa pagkakasunod-sunod, pati na rin ang impormasyon tungkol sa bawat iba pang sekta. Naitala rin ni Sue Jansen ang lahat ng mga nakatagong labanan sa pag-aagawan upang mapalawak ang impluwensya at lahat ng mga pagtataksil at hinanakit ng alyansa. Nakasulat din na ang mga disipulo ay hindi eksepsyon sa labanang ito kahit na sinasabing sila ay malaya mula sa sistema ng otoridad ng banal na sekta. Habang nagbabasa pa, nakatagpo siya ng impormasyon tungkol sa pinuno ng pangkat ng mga baliw na demonyo at naging interesado siya rito. Habang nagbabasa, dumating si Anwa at niyaya siyang kumain dahil oras na. Sa unang kagat niya ng pagkain, may naramdaman siyang kakaiba. Kaya, tinanong niya si Anga tungkol sa lasa
lasa dahil ito ay mas matabang. Sinabi nito na kumukuha sila ng mga sangkap na mas banayad ang lasa dahil iyon ang hiniling niya kamakailan. Tuwang-tuwa si Hajin na ang pinuno ng pasilidad ay isang taong nakakaalala ng mga ganoong kaliit na bagay. Habang kumakain siya, nagpunta si Anwa para pakainin ang maliit na Sora. At nang marinig siyang tinatawag itong A. Fox, lumapit si Hajin sa kanya at tinanong kung nagpasya na ba sila ng pangalan para dito. Ibinigay niya ang kanyang opinyon na mayroon itong malaking buntot kaya pwede nilang tawaging Big Tail o dahil may malalaking tenga ito kaya pwede nilang tawaging Big Ear. Ngunit hindi nagustuhan ni Hajin ang mga pangalang iyon at sa halip ay nagpasya siyang gamitin ang Goldie bilang pangalan dahil ito ay kulay ginto. Noong una ay inakala ni Unwa na kapareho lang ito ng uri ng pangalang pinag-iisipan niya, ngunit ganoon din ang ginawa niya at gumamit ng pangalan para sa sarili. Sigurado si Hajin na ang kanyang pangalan ay kakaiba at iminungkahi na tawagin Goldie ang Sora mula ngayon. Habang umaalis si Hajin sa silid, ipinagmalaki niya ang pagiging henyo sa pagpapangalan. Nang matapos siyang kumain, sinabi niya kay Anwa na alis siya at maaaring hindi na makabalik ngayong gabi. Kaya dapat na itong kumain ng hapunan nang wala siya. Si Dongpil ay nasa kanyang pagsasanay at inaalala ang mga galaw na ginamit ng ikatlong Panginoon dahil ito ay naiiba sa martial arts. Naalala niya ang pagkilos ni Hajin at kung paano siya mabilis na nagpapalit ng kanyang mga estratehiya at nakakapag-isip ng malalim. Habang tinatagan niya ang malaking bato sa harap niya, biglang pumasok ang pangalawang pinuno at pinuri siya sa mahusay na pagganap. Si Jiang, ang pangalawang pinuno, ay nagsabi sa kanya na ang makita siyang sumisira ng malaking bato mula sa malayo sa pamamagitan lamang ng isang taga ay tunay na kamangha-mangha. Sinabi rin niya kay Dongpil na lalo itong lumakas habang nananatili sa ikatlong batang Panginoon. Sumagot si Dongpil sa kanya na maraming itinuro sa kanya ang pangatlo. Sinabi naman ni Xiang na nakalimutan niyang sabihin sa kanya na ang ikatlong batang Panginoon ay dumating para makita siya, ngunit sinabi ko rito na nagsasanay siya kaya umalis na ito. Sinabi rin niya na hiniling ng pangatlo na ihatid ang mensahe kay Dongpil na makikipagkita ito sa Berserk Demon Squad. Nang marinig niya ito, nagmamadali si Dongpil patungo sa lugar dahil alam niyang hindi iyon ang uri ng mga taong dapat kinakatagpo ng ikatlong batang Panginoon. Ang Berserk Demon Squad ay isang pangkat na may pangalang nagpapahiwatig ng lahat ng mga baliw na demonyong bumubuo rito. Gumagamit sila ng estilo ng pakikipaglaban na walang awa at hindi nakikipagkasundo o nakikipag-usap. Ito ang pinaka-nakakatakot na pangkat ng banal na sekta at hindi nila alam kung kailan dapat tumigil. At higit pa roon, hindi sila kumikilala ng kaibigan o kaaway. Ang lahat ng mga miyembro ng Berserk Demon Squad ay nagtipon-tipon para sa inuman. Ngunit nakaupo na si Hajin sa lamesa at naghihintay sa kanila at wala nang iba pang magsisilbi sa mga miyembro ng pangkat. Kaya sa kabilisan, inutusan nila si Hajin na magsilbi dahil hindi nila alam kung sino siya. Ngunit sa halip na linawin ang kanilang pag-aalinlangan, nagsimula siyang mang-asar sa kanila at ginalit sila. Ang pangalawang namumuno, si Chagwang, ay galit na lumapit sa kanya at inutusan siyang magsilbi kundi ay papatayin niya ito. Ngunit binaliwala siya ni Hajin habang nakialam ang pinuno ng pangkat. Siya si Ilmei Hungrian. Tinanong niya ito kung alam ba nito kung sino sila. Ngunit sumagot si Hajin na kilala na niya silang lahat at tinawag silang lahat ng mga baliw na tao. Kalmado siya at sinabing walang nangangahas na tawagin sila o isumpa sila. Kung ginagawa niya ito, siya ay espesyal. Biglang may pumasok na isang lingkod na tumatakbo at pinatigil ang mga miyembro ng pangkat habang tinatanong naman siya ng mga miyembro kung anong dahilan para itigil ang panggugulo sa lugar. Kaya, sinabi ng lingkod na siya ang ikatlong batang Panginoon. Umupo ang lahat sa kanilang mga pwesto habang si Hajin at ang pinuno ng pangkat ay magkasamang umupo para sa inuman. Si Ilmei Hungrian, ang pinuno, ay labis na nalilito sa kung ano ang gusto nito mula sa kanya habang ang iba ay naupo at nag-order ng pagkain para sa kanilang sarili habang nakatingin sa ikatlong batang Panginoon at sa pakain nito sa kanilang pinuno. At nag-uusap din sila tungkol sa paghihirap ng pangatlo sa pagkabara ng enerhiya. Pinagtawanan niya ang sitwasyon nito dahil sa pagiging mahina at nakipagkasundo pa rin sa kanila. Iminungkahi ng pangalawang namumuno na dapat nila itong sugurin at patayin agad sa lugar. Ngunit hindi sumang-ayon ang iba dahil mali iyon at maaari silang maparusahan dahil isa itong potensyal na tagahalili. Inakala rin nila na mayroon itong mahinang katawan at wala itong magagawa sa kanila. Sinabi naman ng pangalawang pinuno sa kanila na kung bubugbugin nila ito, hindi nito masasabi sa sinuman sa labas na napahiya ito at kahit sabihin pa niya ay hindi na siya makakasali sa takbuhan para sa paghalili. Kaya masayang sirain ang kanyang reputasyon. Inalok ni Hajin si Ilmei Hungrian ng inumin. Tinanong siya ni Ilmei Hungrian kung alam ba nito na ang kanyang pangkat ay magtitipon dito at maghahapunan. Kaya nais niyang makatipid sa oras at direktang tinanong kung ano ang hinahanap at gusto nito mula sa kanya. Natuwa si Hajin na malaman na naroon siya para makatipid sa oras. Hiniling niya na sumuko ito sa Penal Law Hall at ito na ang tanging pagkakataong ibibigay niya rito. Nagulat si Hungrian nang marinig siya at tinanggihan siya. Sasabihin ni Hajin sa kanya na kung susuko siya, mabibilang lamang ito bilang isang maliit na paglabag at magreresulta sa pagninilay sa sarili o bawas sa sahod at hindi ito magiging malaking usapin para sa kanya dahil hindi siya makukulong ng batas sa ganoong uri ng krimen. Nagalit si Ilmei Hungrian sa kanya at isinumpa siya sa biglang paglitaw at pag-uutos sa kanya na gawin ang ganoong bagay at nagduda kung gaano karaming impormasyon ang alam nito tungkol sa kanyang maling gawain. Pagkatapos ay sumagot siya rito na wala siyang alam sa sinasabi nito at sinabing wala siyang ginawang anumang krimen kaya dapat itong umalis at sumuko. Pagkatapos
Pagkatapos ay sinabi ni Hajin sa kanya na kung wala siyang ginawang anumang krimen, paano nagagastos ng Berserk Demon Squad ang libo-libong nang sa gastusin ng pangkat bawat buwan. Napakahirap para sa kanya na tanggapin na siya ay nagkamali. Ngunit tama si Hajin tungkol sa kanya. Kasama rin sa impormasyong ibinigay sa kanya ni Su Yansim ang budget ng bawat pangkat na kabilang. Nalaman ni Hajin na ang pangunahing hukbo ng sekta ay gumagastos ng mas mababang budget. Ngunit ang Berserk Demon Squad ay gumagastos ng mas malaking halaga. At kaya natuklasan niya ang korupsyong nangyayari sa Berserk Demon Squad. Sigurado rin si Hajin na isang tao lamang ang may kakayahang gawin yon at iyon ay ang pang-apat na batang Panginoon. Sinabi niya rito na ipinapalagay niyang nakatanggap ito ng pera sa isang hapunan o anumang bagay at tinanong itong muli kung susuko ba ito para hindi na niya gawing malaking usapin ang lahat. Ngunit hiniling din niya na sabihin ito sa kanya ang pangalan ng taong nagbigay sa kanya ng pera. Napagtanto ni Ilpe Hungrian na hindi pala siya ang tunay na target sa simula pa lang. Bukod doon, itinuturing siyang parang piyesa sa chess sa labanan sa kapangyarihan sa pagitan ng mga batang Panginoon. At para sa kanya, ito ay lubos na nakakagalit. Sinabi niya rito na may ideya siya kung saan nito nakuha ang ganoong impormasyon. Ngunit niliwanag niya rito na wala itong katibayan at kung gusto siyang ipitin, kailangan muna nitong kumuha ng ilang patunay. Sumagot si Hajin sa kanya na ang krimen na walang ebidensya ay hindi krimen at inasar siya na ginagawa nitong mas masalimuot ang mga bagay kaysa sa dapat. Ngunit tumayo ito at sinabing ang ikatlong batang Panginoon ang nanggugulo sa mga bagay. Nagpasalamat siya sa inumin at iniwan ang kanyang lamesa. Hindi tumigil doon si Hajin. Sinabi niya sa kanya na ipinamahagi nito ang lahat ng perang nakuha mula sa pang-apat na batang Panginoon sa kanyang mga miyembro ng pangkat. At dahil doon, ang buong gastusin ng kanyang pangkat ay napakalaki. Binantaan niya ito sa pagsasabing alam ng lahat na hindi sila pwedeng gumastos ng ganoon sa budget lamang na ibinigay sa kanila at sinabing hindi ba. Ang lahat ng kanyang mga nasasakupan ay arestuhin dahil sa pagtanggap ng pera mula sa hindi kilalang mga pinagmulan kung magkakaroon ng investigasyon sa kanilang mga gastusin. At sa huli ay sinabi sa kanya ni Hajin na kung mangyayari yon, ang buong Berserk Demon Squad ay bubuwagin at muling bubuin. Pagkatapos ay sumagot si Ilpe Hungrian na talagang gusto niyang makita ang katapusan nito sa isang nakakatakot na tono. Nasaktan si Hajin nang marinig ang tono nito at hiniling na kumalma ito. Sinabi ni Hajin sa kanya na ang lahat ay magiging maayos hanggat susuko siya at tinanong siya kung sa tindi ng galit nito ay bubunutin nito ang kanyang espada at sasalakayin siya. Habang nagsisimula silang hamunin ang isa't isa, ang pangalawang pinuno ng pangkat ay sumingit at sumalakay kay Hajin. Ngunit sa isang hampas lamang, itinilapon siya ni Hajin sa pader. Pagkatapos ay napuno ng puot ang pinuno ng pangkat. Ayaw niya ng anumang karahasan sa araw na iyon dahil matagal na ang nakalipas simula nang magtipon ang kanyang buong pangkat para magkaroon ng salo-salo. Pagkatapos ay sinalakay niya si Hajin ng harapan. Namangha si Hajin sa bilis at lakas nito. Pareho nilang iniwasan ang mga atake ng bawat isa, ngunit ang pinuno ang nakakakuha ng kalamangan. Sinabi pa niya kay Hajin na ito ay medyo malakas dahil nakabawi lang ito mula sa kanyang pagkabara ng enerhiya. Ngunit sinabi sa kanya ni Hajin na matagal na yon at na yon ay ganap na siyang nagbago. Habang ipinapakita ni Hajin ang kanyang tunay na lakas, napabagsak siya sa lupa. Ngunit hindi siya basta-basta susuko. Habang ang pang-apat na batang Panginoon ay nakakuha na ng balita tungkol sa kanilang laban, nakakasiguro siyang hindi lalabas ang kanyang pangalan. Dahil ang pinuno ng Berserk Demon Squad ay hindi matatalo ng ikatlong batang Panginoon. Habang mabilis na tumitindi ang labanan, wala na itong balikan. Ang ikatlong batang Panginoon at ang pinuno ng Berserk Demon Squad ay naglalaban sa loob ng kainan. Namangha ang pangatlo sa nakitang lakas nito at pinuri ito sa pagkuha sa kanya. Ang kanyang kakayahan sa pakikipaglaban ay sulit na pagkagastusan. Ngunit kasabay nito, nalito si Hajin na mayroon itong karakter na hindi madaling matitinag ng pera. Ngunit ginawa pa rin niya ito. Habang ang pinuno ay lalong nasasabik dahil matagal na siyang hindi nagkaroon ng ganoong kapanapanabik na laban. Ang iba naman ay nanonood lang at nagbibigay ng mga komento. Tinatanong nilang lahat ang parehong panig sa paglalaban sa isa't isa. Ngunit nag-aalala rin para sa kanilang pinuno ng pangkat dahil ang kalaban nito ay ang disipulo ng Heavenly Demon at ayaw nilang mapahamak ang kanilang pinuno. Pagkatapos ay ipinahayag ng pinuno ng pangkat sa Berserk Demon Squad na dahil sa kanyang personal na usapin, ang kanilang hapunan ay nasira. Kaya siya na ang bahala sa lahat, kahit pa maipadala siya sa Penal Law Hall at hiniling sa kanila na tamasahin ang nalalabi sa hapunan dahil yon ang kanyang utos. Pagkarinig sa kanya, nagsimulang magsaya ang lahat sa pangkat. Namangha rin si Hajin sa pagkakaisang mayroon sila. Tinawag niya silang isang organisasyong nakakaantig ng puso. Pagkatapos ay nagpasya si Hajin na napakababaw ng kanyang pag-iisip at hindi inakalang ang isang taong ganito katalento ay tumanggap ng maruming pera mula sa pang-apat na batang Panginoon. Inisip din niya na kalimutan na ang pagmamanipula rito at nagpasyang bugbugin na lang ito ng sapat para makinig sa kanya. Biglang lumitaw si Golgi sa harap nila habang nasa gitna ng labanan at sinigawan siya ni Hajin na tumabi dahil galit ang pinuno na nawawala ang kanyang konsentrasyon at nagsimulang ipunin ang kanyang lakas ng higit pa. Muli siyang nag-ipon ng enerhiya at gagamit ng lakas ng palad sa kanya. Sinabi nito na mamamatay na siya. Ngunit si Hajin ay nakatutok lang kay Goldie at sa anumang halaga ay poprotektahan nito. Tinawag niya pa ito at hiniling na kailangan niyang ilipat ang kanyang alagang si Goldie para hindi ito masaktan at pagkatapos ay maipagpapatuloy na nila ang kanilang laban. Ngunit binaliwala siya nito at ginamit ang kanyang atake sa kanya. Sa isang saglit, ginamit ni Hajin ang kanyang pangalawang pamamaraan na all-knowing
sinabing o hypervision sa kontekstong ito at humarang sa harap ng sinag dahil wala na siyang oras. Nanatili siyang nakatayo doon habang pinoprotektahan si Goldie gamit ang sarili niyang katawan. Ang pinuno ay masyadong kampante sa sarili at ipinagmalaking napatay na niya ang pangatlo sa pamamagitan ng kanyang lakas. Ngunit hindi alam ni Ilpe Humbrian kung ano ang pinapasok niya. Tinawag niya ang kanyang pangkat at inutusan silang ipagpatuloy ang pagsasaya dahil wala na ang banta. Biglang tumayo ang pangatlo at isinumpa siya at sinabing hindi niya siya papatawarin sa anumang halaga. Kampante ang pinuno na hindi na ito makakatayo at puro salita lang kaya sinabihan ang kanyang mga tauhan na dalhin ito sa kanyang tirahan. Ang lahat ng mga miyembro ng pangkat ay nagsimulang tumawa sa kanya, ngunit pagkatapos ay tumayo siya at isinubsob ang mukha ng isang miyembro sa lupa at itinulak ang pinuno sa pader. Hinamon ni Hajin ang pinuno sa pananakit kay Goldie at nayon ay sinabi niyang papatayin niya ito habang si Dongpil ay malapit na sa kainan. Nakikita niya ang pagkawasak mula sa malayo. Nagulat ang pinuno nang makita siyang nakatayo dahil tinamaan niya ito ng kanyang pinakamalakas na Green Jade Demon Heart. Pagkatapos ay pumasok sa laban si Dongpil at hiniling sa pangatlo na umalis na sa lugar dahil mapanganib para sa kanya ang manatili. Ngunit sinabi ni Hajin na huwag siyang pigilan ngayon dahil hindi siya aalis hanggat hindi niya nawawasak ang pinuno ng pangkat. Tinanong ni Dongpil ang pinuno ng Berserk Demon Squad kung alam nito kung sino siya. Ngunit wala itong pakialam at sinabihan siyang tumahimik. Sinabi pa rin ni Dongpil sa kanya na inaatake niya ang ikatlong batang Panginoon ng banal na sekta. Ngunit sinabihan pa rin siya nitong umalis at sinabing hindi niya ito laban at wala siyang pakialam sa kanyang ginagawa. Sa isang kisap mata, sumugod si Hajin sa kanya at itinapon siya sa pader. Nagulat siya dahil hindi man lang niya nakita ang pagkilos nito. Mayroon siyang 20 taon ng karanasan sa pakikipaglaban kung saan kailangan niyang lumaban para sa kanyang buhay. Ngunit sa pagkakataong ito ay hindi man lang siya nakapagreaksyon. Sinabi sa kanya ni Hajin na ngayon ay huli na para makalabas siya ng buhay dahil pinatulan na niya si Goldie. Pagkatapos ay muli siyang sumugod gamit ang kamao na napakalakas din, ang Berserk Demon Divine Fist. Sinabi nito sa kanya na umatras kundi ay mamamatay ito. Ngunit nang sumugod ito sa kanya, iniwasan niya ito ng walang kahirap-hirap at itinulak ito sa pader. Gayunpaman, ang pinuno ay kampante pa rin sa sarili at isinumpa siya at inasar sa pagtawag sa kanya na Dada. Ngunit hindi natuwa si Hajin sa sinabi nito at dinurog ang bawat galaw nito at pinatumba siya sa tuwing susugod ito sa kanya. At sa wakas, tinanggap nito na malakas siya at hindi pa siya nakatagpo ng sinumang kasing lakas niya. Pagkatapos ay nagsimula niyang alalahanin na natalo siya dahil lang sa isang maliit na sora. At sa kanyang isipan, napahiya siya dahil nakikita ng kanyang mga miyembro ng pangkat ang madaling pagbugbog sa kanya. Para sa kanya, ito na ang katapusan. Naalala niya na ang kanyang bituin ay hindi rin maganda na kailangan niyang mawala ang lahat sa murang edad. At nang sumali siya sa banal na sekta, inilagay siya sa pangkat ng Berserk Demon Squad. At doon siya nagsanay at lumaban sa iba pang malalakas na kalaban. Nang mapatay niya ang kanyang unang biktima, ang serya ng pagpatay ay hindi na tumigil. At kaya siya naging pinuno ng Berserk Demon Squad. At ngayon ay mamamatay na siya. Pagkatapos ay binunot niya ang kanyang espada at itinutok kay Hajin. Ngunit siya ay isang dakilang bihasa sa espada at tinanggap ang kanyang hamon habang muli itong sumugod sa kanya. At bilang kapwa martial artist na nagsanay sa sining ng espada, nagpasya rin si Hajin na ilabas ang kanyang espada. Hinamon niya itong makita kung gaano siya kahusay sa espada. Siya ay puno ng galit, gulat at katigasan ng ulo. Nawala na sa kanya ang pakiramdam ng pagkilala. Sa kanyang isipan, idineklara na niya itong talunan at inakalang nawawala na ito sa sarili. Ngunit habang sumusugod ito sa kanya gamit ang espada, nagpasya siyang turuan ito ng leksyon. Dahil siya ang nanalo, ginamit niya ang kanyang kakayahan na Steel Wall Hand at hinarang ang espada nito. Mayroon lamang isang hiwa sa kanyang Steel Wall Hand na medyo kahanga-hanga para sa kanyang kakayahan. Nagulat ang pangatlo nang makita ang kanyang kamay dahil marami na siyang nagamit na Dark Shadow Key sa pagmamadali. Ang Steel Wall Hand ay isang pamamaraan ng kamay sa Chronicles of the Myriad Realms. Ito ay isang kasanayan na sumasalungat sa Explosive Mountain Blast na nagpapalakas ng panloob na kapangyarihan. Ito ay isang nakamamatay na pamamaraan na ginagawang parang bakal ang kamay ng isang tao na kayang sumira sa anumang mahawakan ito. Nagulat si Hajin na maaaring mas bihasa ito sa espada kaysa sa kanyang inaasahan dahil nagawa nitong tumagos sa bakal na pader ng kanyang kamay at masugatan ang kanyang kamay. Sinabi niya rito na ito ay kahanga-hanga at dito na nagtatapos ang laban. Sinabi rin niya sa kanya na nagamit na nito ang lahat ng sword aura kanina at ngayon ay mahihirapan na itong tumayo ng maayos. Pagkatapos ay binigyan niya ito ng pagkakataon at hiniling na sumuko na lamang ito at sabihin nakatanggap siya ng pera mula sa pang-apat na batang Panginoon o tatapusin na niya ang buhay nito dahil sa hindi paggalang at pagtatangkang patayin ng ikatlong batang Panginoon. Gayunpaman, pulo pa rin siya ng katigasan at sinabihan siyang tumahimik. Pagkatapos ay sinabi ni Hajin sa kanya na nagkamali siya sa pagbibigay pa rito ng pagkakataon dahil ayaw nito ng utos mula sa isang baguhan at nakalimutan niyang mayroon itong malaking yabang. Habang iwinawasiwas ni Hajin ang kanyang espada sa ulo nito, tumigil siya sa gilid ng lead nito. Tinanong niya ito kung bakit hindi nito sinusubukang iligtas ang sarili gayong kanina ay parang baliw na aso ito kung umasta. Ngunit ngayon ay mukhang maamong tupa na. Sumagot ito na wala na siyang magagawa at tinanggap na ang kanyang kamatayan at gusto na siyang ipapatay agad. Sinabi niya rito na alam niyang darating ang araw na ito dahil marami na rin siyang napatay matapos niyang talunin ang mga ito at ngayon ay oras na niya dahil siya naman ang natalo. Oras na niya para mamatay ngayon.
desisyon. Sinabi niya na hindi siya nabuhay ng sapat na mabuti para magkaroon ng anumang pagsisisi o anumang katulad niyan ngayong mamamatay na siya. Tinanggap na niya ang kanyang kapalaran at handa ng mamatay. Pagkatapos ay sinuntok ng ikatlong batang Panginoon ang mukha nito at pinatawad ito sa hindi paggalang sa kanya at sa iba pang krimen dahil sinuntok na niya ito bilang parusa. Sinabi niya sa ikatlong Panginoon na huwag itong mag-isip na magiging masunurin siyang aso nito dahil lang sa pinatawad ang kanyang buhay. Sinabi niya na hindi niya hinahanap ang pabor na iyon dahil siya mismo ang dumurog sa pain sa kawit at sinabi sa kanya na isipin na ngayon ay wala na ang pain kaya ang isda ay hindi na gustong kumagat sa kawit. Sa kanyang isipan, ang kanyang mga plano ay nawalan ng saysay dahil gagamitin sana niya ito para ipitin ang pang-apat na Panginoon, ngunit nauwi siya sa isang labanan hanggang kamatayan. Habang umaalis siya sa lugar, ibinigay niya ang pera sa may-ari na nawalan ng malay nang makita ang pagkawasak sa kanyang kainan. At tiniyak sa kanya na ang pera ay sapat na para ayusin ang lahat at pinagalitan pa ang Berserk Demon Squad na huwag ding kunin ang kanyang pera. Ang ibang mga miyembro ng pangkat ay lumapit sa kanilang pinuno at tinanong kung ayos lang ba ito. Ngunit sa halip, hiniling niya sa kanila na ipagpatuloy ang kanilang salo-salo at sasama rin siya sa kanila. Habang sa tirahan ng pang-apat na batang Panginoon, naghahanda siya ng plano para patayin ang ikatlong batang Panginoon pati na rin ang pag-aalala niya sa pakikipag-ugnayan nito sa Berserk Demon Squad. Agad niyang napagtanto na malamang ay si So Yim iyon dahil nasa kanya ang lahat ng impormasyon tungkol sa pananalapi at nakampi na siya kay Hajin. Galit na galit siya rito dahil tinanggihan siya nito at hindi pumanig sa kanya. Ngunit nakakasiguro siyang mamamatay agad ang pangatlo dahil naghanda siya ng insensong may halong puro at nakamamatay na lason na ginagamit na niya sa ikapitong batang binibini at sa kwarto nito ay may insenso sa kahit saan at dahil doon ay masyado na siyang mahina para kumain ng sarili niyang pagkain. Binantaan na ng pang-apat si Anwa at binigyan siya ng ilan sa mga insenso para sindihan sa kwarto ng pangatlo at sigurado siyang mamatay ito agad sa sakit. Kinabukasan habang pinapakain ni Chonhain si Goldie, dumating si Dongpil na tumatakbo at hiniling na samahan siya sa Penal Law Hall dahil umamin ang pinuno ng Berserk Demon Squad na tinangka niyang patayin ang ikatlong batang Panginoon at ngayon ay papatayin na siya. Nagalit si Chon Hajin at nagpunta para makita siya ng minsan. Tinanong niya ito kung pinatawad na niya ito, kaya bakit ito umamin. Dapat ay hiniling na lang niya na patayin siya kahapon. Ngunit napakamapagmataas nito at sinabi sa kanya na kung gusto nito, maaari na siyang patayin ngayon. Tinanong pa niya ito kung nabaliw na ba ito at nauntog ang ulo sa kung saan at tinanong kung ano ang dahilan para gawin ang lahat ng ito. Ngunit tumanggi itong sabihin ang anuman. Pagkatapos ay tinanong siya ng pangatlo kung dahil ba ito sa pang-apat dahil maaaring pinipilit siya nitong umamin, ngunit wala itong sinabi sa kanya. Bigla na lang naisip ni Hajin ang dahilan kung bakit niya ginagawa ang lahat ng ito. Tinawag niya ang mga gwardya na nasa labas at inutusang palayain siya dahil naturuan na nila ito ng leksyon at sa ilang pagtatalo, pumayag ang mga gwardya na palayain siya. Pagkatapos ay hiniling ng ikatlong batang Panginoon sa kanya na samahan siyang uminom mamaya kapag may oras na ito at pagkatapos ay mag-uusap sila. Pagkabalik mula sa Penal Law Hall, magkasamang naupo sina Dongpil at Hajin at nag-usap tungkol sa pinuno ng pangkat ng Berserk. Mausisa si Dongpil kung bakit ginawa ng pinuno ng Berserk Demon Squad ang ganoong bagay. Ipinaliwanag ni Chonhain sa kanya na ito ay dahil gusto nitong mabuhay. Sinabi niya kay Dongpil na nalaman niyang tumanggap ito ng pera mula sa pang-apat na batang Panginoon. Nalito si Dongpil sa isang dahilan kung bakit ito umamin. Niliwanag ito ni Chonhain at sinabi sa kanya na hindi nito maamin na kumuha ito ng pera mula sa pang-apat dahil nangako ito rito at hindi rin ito pwedeng hayaang madamay ang kanyang mga miyembro ng pangkat at kung isa sa alang-alang ang kanyang personalidad. Malamang napapatay na lang niya ang kanyang sarili kaysa makatanggap din ng parusa ang kanyang mga nasasakupan. Sinabi ni Dong na pagkatapos ng laban ay umalis na ito at may iba pa itong opsyon. Pwede sana siyang manatiling tahimik ngunit sumagot si Chon Hajin na masyadong marami ang nakasaksi sa laban para sa opsyong iyon at marami ring pagkawasak sa kainang iyon. Kaya kailangan may managot at pumunta sa Penal Law Hall kundi ay lalong lalala ang mga bagay. Sinabi rin ni Hajin na bukod sa lahat ay may isa pang banta na kailangang ipag-alala ni Ilpe Hongrian. Ang pang-apat na batang Panginoong si Hong Yungwan dahil nakipaglaban siya sa ikatlong batang Panginoon at kung walang balita tungkol sa insidente ay isipin ng pang-apat na pumanig na siya sa pangatlo. Napagpasyahan ni Hajin na ito ang pinakamahusay na opsyon para sa kanya na gawin at umamin sa Penal Law Hall dahil ito lang ang paraan para hindi magkaroon ng hinala ang pang-apat na batang Panginoon at isipin ng ibang mga saksi na naayos na ang insidente dahil inako niya ang lahat ng sisi. Ligtas din ang kanyang mga nasasakupan. Tinanong ni Dongpil kay Hajin kung ang lahat ba ng paratang ay ang pagpapakita ng kawalan ng galang at pagtatangkang patayin siya, ang ikatlong batang Panginoon. At kung magsasalita siya ng ilang salita, patay na sana ito. Kaya bakit niya itinaya ang lahat? Hindi niya alam kung ano ang gagawin ng pangatlo. Ngunit sinabi sa kanya ni Hajin na ang lahat ay isang sugal at sa huli ay nakuha niya ang gusto niya dahil nagpasya na siyang mamatay. Wala nang makakapigil sa kanya. Alam niya ang kanyang ginagawa at pinapasok ngunit sa huli ay pinrotektahan niya ang kanyang mga nasasakupan. Siya ay kakaiba ngunit siya ay isang taong nag-aalaga ng mabuti sa kanyang mga nasasakupan. Namangha si Dongpil sa kanyang teorya at pakiramdam at sa lahat ng naisip niya tungkol sa pinuno ng pangkat. Naramdaman niya na nakikipag-usap siya sa isang taong mas matanda sa kanya na may maraming karanasan sa kabila ng katotohanang mas bata sa kanya ang pangalan.
pangatlo. Biglang bumukas ng malakas ang pinto at inanyayahan ni Hajin ang pinuno ng Berserk sa loob. Humingi ito ng inumin. Sinabi niya rito na iinom sila at nagdala pa ito ng pagkain dahil sinabihan siya ni Hajin na magdala ng ilan. Habang nakaupo silang lahat sa tabi ng lamesa, parehong nagulat ang ikatlong batang Panginoon at si Dongpil sa pagkain dala nito at sinabi nito na siya mismo ang nagluto dahil mahusay siya sa pagluluto. Pagkatapos ay hiniling ng ikatlong batang Panginoon kay Dongpil na uminom ngunit tumanggi ito at tumayo sa gilid bilang gwardiya para sa kanya kung sakaling salakayin siya ng pinuno ng Berserk. Ngunit sinabi nito na mapipigilan ba siya nito. Kaya sumagot si Hajin na sa kalagayan nito ay madali niya itong matatalo at dahil wala itong pahinga pagkatapos mapalaya ay mawawalan ito ng lakas. Sinabi ni Hajin na hindi niya inakalang sasama ito sa kanya ng madali at sinabi rin na hindi magiging madali para sa kanya kung malalaman ng pang-apat na bumisita siya sa bahay ng ikatlong batang Panginoon. Ngunit sa halip na matakot, sinabi nito sa kanya na kaya niyang asikasuhin ang sarili at sinabihan siyang manatiling alerto dahil siya ang nasa panganib. Sinabi nito sa kanya na ang pang-apat na batang Panginoon ay bihasa sa paggamit ng maruruming laro at sa pagkakaalam niya, marami pang tao ang lihim na nasa ilalim ng kontrol nito at ang mga taong iyon ay kayang gawin ang anuman para sa pera. Habang sa tirahan ng pang-apat na batang Panginoon, tinanong siya ng lingkod ng pang-apat kung gusto ba nitong tawagan ang pinuno ng True Demon Squad para ayusin ang problema. Ngunit tumanggi siya dahil sinabi niyang hindi nagawang talunin ng pinuno ng Berserk Demon Squad ang ikatlong batang Panginoon. Kaya ang pinuno ng True Demon Squad ay magiging ganoon din at masamang ideya na tawagin ito. Pagkatapos ay tinanong ng pang-apat kung ano na ang nangyayari sa lasong insenso. Ngunit sumagot ang lingkod na hindi nagulat si Anwa sa kanila sa loob ng 2 araw. Ang pang-apat nang marinig siya ay pinuri ang pangatlo sa pagkakaroon ng isang tapat na katulong na katulad niya. Pagkatapos ay sinabi ng pang-apat na ngayon ay bibigyan niya ito ng ibang regalo at umasang magugustuhan niya yon. Siniguro niya na habang ang pangatlo ay naglilibot at umaasta na parang kung sino, malamang na hindi siya nakakandado sa sarili niyang bahay at na yon ay makakaramdam siya ng kawalan ng lakas. Habang nag-uusap ang pangatlo at ang pinuno ng Berserk tungkol sa dami ng mga taong nasa ilalim ng pang-apat, tinutubis nila ang buhay ng ikatlong batang Panginoon. Tinanong siya ng ikatlong Panginoon kung bakit niya sinasabi sa kanya ang lahat gayong kabilang din siya sa kanila. Sumagot ito na ito ang kanyang bayad sa pagliligtas nito sa kanyang buhay. Habang nagpupunta sa pagsasanay si Hajin, hiniling niya rito na manatili at panoorin siyang magsanay kung gusto nito at pumayag naman ito. Habang nagsasanay siya, tinanong niya si Madongpil kung bakit niya ako pinapanood na magsanay. Kaya sumagot si Dongpil na minsan ay sinabi niya sa kanya na wala ng mundong mas mapanganib pa kaysa sa Morim. Kaya ito ay isang mundo kung saan ang isa ay makakaligtas lamang sa pamamagitan ng pananatiling alerto at mas gusto niyang ipakita ang parehong lakas at kahinaan niya. Nalito siya at tumingin dito habang nagsasanay ito. Nang matapos siya, pareho silang lumapit sa kanya at niyayang uminom pa. Ngunit sinabi niya na dapat silang uminom ng sabaw para sa hangover dahil si Anga ang gumagawa ng pinakamasarap na sabaw. Gayunpaman, nang tawagin niya ito, hindi ito sumagot. Kaya, inakala nila na pagod ito at natulog na. Sinabihan sila ni Hajin na umalis na dahil na yon ay wala nang magdadala sa kanila ng inumin. Ngunit pareho silang mapilit sa kanya. At nang pumasok siya sa silid para tingnan ang mga inumin, nakita niya si Anwa na puno ng sakit sa sahig. Sinabi nito sa ikatlong Panginoon na pinakiusapan siyang lasunin ito, ngunit tumanggi siya. At ngayon ang insekto sa kanyang katawan ay pinapatay siya. Kaya binuhat niya ito at tumakbo palabas para iligtas ang buhay nito. Lumubog ang gabi sa lungsod. Kumalat ang balita na ang paghahanda para sa Mara Festival ay tapos na at kahit may mga huling minutong pagbabagong dumating, madali itong maayos. Itinaas ni Lee ang kanyang kamay, pinupuri ang kanyang nasasakupan para sa mahusay na trabaho, pagkatapos ay inalok ito ng inumin. Yumukod ang lalaki ng may paggalang, sinasabing isang karangalan ito. Sa isang nakataas na daliri, ginawa ni Lei Chaon sang nalumutang ang platito sa hangin. Ang tasa ay dumiretso sa mga kamay ng kapitan ng gwardya, habang sinabi ng kanilang pinuno na ito ay isang masarap na alak. Habang itinaas ng lalaki ang inumin sa kanyang mga labi, kaswal na nagtanong si Lei Chaon sang tungkol kay Hajin. Habang nakaupo pa rin sa harap niya, sumagot si Mood na simula nang mangyari ang insidente sa commander ng Berserk Demon Squad, wala pang balitang nakarating sa kanya.